Milagro para sa isang lalaking may cancer at tumor ang nangyari sa kanya habang inooperahan. 13 minuto kasing tumigil ang tibok ng kanyang puso bago siya naisalba. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Taong 2020 nang operahan ang 26 na taong gulang na ngayong si John. Mayroon siyang stage 4 blood cancer at tumor sa trachea. Pero sa gitna ng operasyon, nag-flatline o tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. According to my anesthesiologist, yung pag-inject pa lang ng medicine na para ma-sedate ako, unti-unti akong nawawala ng heartbeat that time. So 13 minutes yun in total. Yung whole body ko nag-darken na kasi wala nagpo-flow na dugo. 13 minuto siyang ni-revive. Sa panahong yan, wala siyang malay habang napapaligiran ng 4 na doktor. Pero kwento ni John, meron daw siyang kakaibang nakita at naramdaman. Ito nung sobrang liwanag, I can feel na lumulutang yung body ko. Pero wala akong nakikitang other people inside the operating room. Di ko din makita yung self ko. Nang ma-resuscitate, 3 araw naman siyang walang maalala at hindi makapagsalita ayon sa kanyang doktor. Wala akong maalala from Thursday to Saturday. Nung shinare niya, doon ako nagkaroon ng anxiety. Na nangyari pala ito sa akin na parang technically namatay ako for 13 minutes. And during that time, hindi ko ma-grasp. Ayon sa isang anesthesiologist, ang nangyari kay John ay tinatawag ng retrograde at anterograde amnesia na normal pagkatapos ng resuscitation. Retrograde amnesia kapag hindi maalala ng pasyente ang mga nagdaang pangyayari at anterograde amnesia kapag naman hindi makaubuo ng alaala matapos ang isang pangyayari. Ang pag-resuscitate naman kay John, may sinusundan na consent at do not resuscitate waiver ang ospital. If wala naman gano'n na waiver yung patient prior to crashing, ang default ng mga doctors or ng healthcare team is to resuscitate the patient. So yung patient themselves, yung naka-sign, hindi mo pwedeng tibagin yun kasi it's their advanced directive. Pero ayon kay Doc, posibleng may panganib din kahit successful ang resuscitation. Hindi siya risk-free. So pwede siya magkaroon ng broken ribs due to chest compressions, organ injuries from emergency procedures. 5 taon matapos ang near-death experience ni John, marami raw siyang ipinagpapasalamat ngayon. So the fact na 13 minutes flatline and then hindi ako nag-coma, hindi ako nag-brain dead. So miracle talaga siya. Ika nga, kapag oras mo na, oras mo na. Kaya huwag kalimutan na mabuhay ng tama habang nasa mundo pa. Mga kapatid, mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang near-death experience ni John kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Ray, para muna sa kaalaman ng mga nanonood sa atin, gaano kadelikado kapag naging clinically dead ang pasyente? Isa nga sa mga naranasan ni John Pops J is nawalan siya ng memories for 3 days. So, posible din na dahil nga walang oxygen na pupunta sa brain, so naapektuhan yung brain niya. And pwede rin no, na magkaroon ng organ failure dahil nga walang dugo na dumadaloy dahil na-stop nga yung breathing pati heart nitong si John. Okay, Ray, matapos maging clinically dead itong si John, gaano katagal bago bumalik yung kanyang lakas? Ayon kay Pops J, ayon kay John Pops J, ay 2 years daw yung pabalik-balik siya sa ospital. Dahil nga Pops J, ito kasing kapag may cancer ka, merong chemotherapy, syempre, pati radiation. So hindi talaga agad siya nakarecover kahit successful naman yung naging 2 major operations niya. So kailanganin din niya na uminom ng mga medication, pati magpa-PET scan. 2 taon siyang nasa ospital? Yes, pabalik-balik Pops J. Pabalik-balik. Dahil may chemotherapy, ayun. Okay, naalis na ba yung tumor ni John completely? At ano nang lagay niya matapos magkaroon ng blood cancer? Actually, Popsy, hindi pa, no? So, parang natutulog lang daw talaga yung tumor. Pero good thing daw, it's not growing. So, andun pa rin, pero nagagamot naman siya. And meron naman proper medication every now and then. Okay, Ray, may liwanag na nakita ka mo si John nung near-death experience na naipaliwanag niya ba kung anong pakiramdam? Popsy, meron kasi sinasabi na meron daw 7 minutes replay sa
memories natin bago mamatay, no? Pero sa kanya wala talagang gantong instances, pero kumbaga may nakita raw siyang sobrang liwanag, pati parang lumulutang daw yung feeling niya, pero wala talagang any memories na nag-replay sa utak niya. May mga ginagawa pa bang pagpapagamot sa kanya matapos sa operasyon? Dahil nga, Pops J, yung pag nagka-cancer ka, may remission siya. So after 5 years na walang any cancerous cells na nag-emerge, dito pa lang malalaman na cancer-free. So every now and then, nagkakaroon si John ng tinatawag na PET scan, pati of course medication, para ma-detect if meron pa bang panibagong cancer cells. May lumalabas ulit, ano? Good thing, yes, Oo. Pops J. Pero sa kanya, good thing for 5 years po, wala naman Wala daw. na. Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.